kamusta mga utoy? Salamat naman at buhay pa ako. Sana talaga awa ng Diyos ay tuloy-tuloy na to. Anyway, bago ang lahat, ako ang Luma, ito po ang inyong Kuya Utoy. Welcome back sa ating channel. Sa videong ito ay sana manatili kayong in love dahil mga romance anime uli ang ating tatalakayin. Nito lang nakalipas na spring season ay tatlo na namang romance anime ang nagpakilig sa ating mga puso. Pero pwede ring heartbreak, depende sa sitwasyon mo kung single ka pa ring hype ka. Pero syempre bago natin simulan ng talakayan ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook, Twitter at TikTok. Comment lang doon at pinabasa ko po yan. Maraming salamat po. Para sa una nating anime, ito ay ang second season na nga po ng The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Kung pagod ka na sa mga heavy drama, love triangles, toxic relationships, pati mga misunderstandings, ito na ang kailangan mo. Purong pagmamahalan lang, wholesome kilig at sobrang satisfying na slow burn romance. Quick facts muna tayo bago mag-spoil ng konti. Ito ay isinulat ng autor na si Seiki-san. Ang anime season 1 ay unang sumahimpapawid noong 2023. Project 9 Studio ang gumawa. At katatapos lang ng season 2, April to June. Kaya fresh na fresh pa rin ang kilig hanggang ngayon. Meron tayong dalawang main characters. Unahin natin si Mahiru Shina. Siya yung itinuturing na angel ng school. Sarap naman, angel. Dami pa namang nababalitang demonyo sa school ngayon. Anyway, si Mahiru ay maganda, matalino, mahusay magluto at maasikaso sa mga gawaing bahay. Pero may hidden loneliness dahil sa family issues. Ang ikalawa naman nating main character ay si Amane Fujimiya. Average guy, medyo isnabero, independent, pero makalat sa bahay. Tahimik at palaging mapag-isa. Yung tipong may sariling mundo. So ang kwento nga ng anime na to, isang araw nakita ni Amane si Mahiru sa may playground, mag-isa, basang-basa sa ulan, walang masilungan, parang kanta no? Pero hindi sa sinasadya ni Mahiru na wala siyang masilungan, hindi niya naalintana ang ulan dahil sa sobrang kalungkutan. So sa pagkakataong yon, nakita siya ni Amane at binigyan nga siya ng payong. Dito sa simple act of kindness na ipinakita ni Amane, hindi nila akalaing pareho na dito na magsisimulang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Matapos kasi ang pangyayaring yon ay nadiskubre nila na sila pala ay magkapit-bahay sa isang apartment complex. Mula noon ay naging neighbors with benefits na sila. Kumbaga, pinagluluto ni Mahiru si Amane ng mga pagkain, almusal, tanghalian at hapunan yon ha. Tapos si Mahiru din ang naglilinis ng apartment niya. Sarap naman yan, par. Eventually, sa paglipas ng mga episodes, ay unti-unti na ngang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ganyan-ganyan lang yung storya niyan. Pero ang ganda nito mga utoy. Pag pinanood mo to, imposibleng hindi mag-stimulate ang utak mo eh. Alam nyo yung meme ng unggoy na ine-x-ray yung utak? Yan, ganyan yung nangyayari sa akin pag pinapanood ko to. Hanep naman kasi si Mahiro pag naglambing, iba eh. Yung lalaking bida natin, sa totoo lang, pwede to sa seminaryo eh. Kaya lang si Mahiro, ano ba to? Angel ba talaga to? Parang mali nga yung title eh. Angel spoils me rotten daw. Eh dapat dito, tukso, layuan mo ako. At nako, kapag napanood nyo yung season 2, sinasabi ko sa inyo, ewan ko na lang, baka masabi nyo na sana may Mahiro kayo sa buhay nyo. Sunod naman nating anime ay ang I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Katatapos lang nito at meron itong 12 episodes. Trivia muna tayo. Isa itong original na nobela na isinulat ng autor na si Takata. Una nga po itong nilimbag noong November 2020 at natapos na nga po ang kanyang light novel nito lang, July 1, 2026. Ang mga main characters naman nito ay una si Maki Maehara. Isa siyang high school student na loner. Hirap siya na makihalubilo sa kanyang mga kaklase. Isa rin siyang otaku na mahilig sa anime, games, iba't ibang hobbies
partikular na ang panonood ng mga B-movies. Ano ba yung mga B-movies? Ito yung mga pelikula na hindi naman talaga nakatuon para makakuha ng mga award sa mga prestihiyosong patimpalak. Mga pelikula na para makapanglibang lang. Anyway, kung hindi nyo maintindihan ay i-explain naman yan sa anime. Sunod nating main character ay si Umi Asanagi. Siya yung itinuturing na pangalawang pinakamagandang babae sa klase. Sa unang impression talagang may pagka-mature ang taong to. Pero wag ka, parehas lang sila ni Maki na mahilig sa games at B-movies. Pangatlong main character natin ay si Yu Amami. Ito naman yung pinakamagandang babae sa klase. Siya ay kababata ni Umi at itinuturing na pinakamatalik niyang kaibigan. Ang problema lang sa babaeng to ay hirap to makaramdam o hindi siya kaagad makahalata sa mga nangyayari sa mga tao sa paligid niya. So, papaano tatakbo ang storya nito? Sa school, alam niyo naman, pag first day, lahat tayo ay magpapakilala sa buong klase. Ngayon, si Maki Maihara sa puntong yon ay lumabas talaga yung kanyang pagiging mahiyain. Pero hindi niya ikinaila na mahilig siya sa mga anime, games, partikular na nga yung pagkahilig niya sa B-movies. At ito yung bagay na nakakuha ng atensyon ni Umi. So fast forward mga ilang araw ang lumipas, habang nasa DVD store si Maki at namimili ng mga pelikulang papanoorin, tiyempo namang nandoon si Umi at na-ambush na nga siya. To cut the long story short, dito na nga nagsimula ang kanilang mga sesyon para manood ng mga B-movies, maglaro ng iba't ibang games, kasama na yung labing-labing syempre. So, kamusta naman ang storya nito? Kung sa kanila lang umiikot ang mundo, okay na sana. Pero sa anime na to ay tatalakayin din ng kanilang mga personal na issues. Mula sa pakikisalamuha sa ibang tao, pagharap sa kanya-kanyang pamilya, mga bagay na you have to deal with kapag pumapasok kayo sa isang relasyon. Siyempre, hindi lang to purong lambingan, kundi mga insecurities ng bawat isa, pag-intindi sa sitwasyon ng pamilya ng bawat partido, mga ganitong bagay na tiyak namang malalampasan ng ating mga bida. Anyway, dapat nyo bang panoorin ito? Aba, syempre naman. Rekomendado ko ito eh. Nakaka-relax siya panoorin. Maganda yung execution ng mga eksena, fluid ang animation, overall, magaan na anime. Sunod naman nating tampok na anime, kung meron man kayong dapat mapulot sa video na to o yung highly recommended ay ito na. Walang iba kundi ang Smoking Behind the Supermarket with You. Nitong nakalipas na buwan ay nagkaroon nga ito ng 12 mini episodes. Pero yung pinaka-season ay mag-uumpisa ngayon niyang July 9, 2026. Bago natin simulan ang talakayan ay konting facts and trivia muna tayo. Ang Smoking Behind the Supermarket with You ay isang original manga na iginuhit at isinulat ni Jinushi. Ito ay inilimbag ng Square Enix sa kanilang monthly Big Gangan magazine noong March 9, 2022. Ang anime naman ay gawa ng Asahi Production, kasosyo ang Crunchyroll. At kagaya ng sinabi ko ay sasahimpapawid na nga ito ngayon, Summer Season 2026. So, ang mga main characters natin dito, una ay si Sasaki. Si Sasaki ay isang 45 anyos na stress na sa trabaho. Isa siyang sales agent sa isang kumpanya na mukhang mayroong toxic working environment. Ang masaklap parang meron pa siyang low self-esteem o mababa yung tingin niya sa kanyang sarili. Marahil ay dalawa lang ang kaligayahan niya sa buhay. Una ay ang kanyang paninigarilyo. Pangalawa ay ang kanyang idol na idol. At sakto nga, ikalawa rin nating main character, walang iba kundi si Yamada slash Tayama. So bakit nagkaganon? Bakit dalawa pangalan nito? Okay, ito na nga yun. Si Yamada ay kahera sa isang supermarket. Bukod sa cute na, ay napaka-cheerful pa niya sa kanyang trabaho. Eksaktong kabaliktaran ni Sasaki, di ba? Kapag ka may ganyan ba namang tindera, gaganahan ka talagang bumili. Minsan bumibili na lang si Sasaki ng kung ano-ano, masulyapan lang ang kanyang idol. Ngunit subalit datapwat sa parehas na oras at araw, hindi natsyempuhan ni Sasaki si Yamada. Kaya naman medyo nalungkot siya ng bahagya. Ang lungkot na ito ay dadaanin niya na lang sana sa pagyoyosi
Pero Japan to at hindi ka pwedeng manigarilyo kung saan-saan basta-basta. Dito na ngayon magsisimula yung ating main story, yung transition ni Yamada at Tayama. So since naghahanap nga si Sasaki ng Mayo Yoshihang lugar, napadpad na nga siya sa likod ng supermarket. Nagulat siya na may tumatawag sa kanya na isang babae na mayroong bad girl vibes. Wala nga daw sa itsura niya yung tipong magtatrabaho sa isang supermarket. Paano ba naman bukod sa ang lakas manigarilyo, ang daming butas ng tenga, tapos mukha pang masungit? Ito yung mga taong pangingilagan mo talaga eh. Tapos aayain ka nito magyosi, no? Pero ganito nga yung eksaktong nangyari, at dito nga ay nagkapalagayan sila ng loob. Sa bawat pagkikita nila sa likod ng supermarket para mag-usap o magkaroon ng small talk bilang mga adults, unti-unti ay nade-develop sila sa isa't isa. Tayo naman bilang mga manonood ay alam naman natin ang plot twist ng kwento na si Yamada at Tayama ay iisang tao lang. Nakakatuwa talaga yung interaction na yon na parang pinagtitripan natin yung bida. Pero at the same time nakikita natin yung development nila. Hindi ko rin malaman kung saan to patungo. Pero naniniwala ako na sa isang magandang lugar yon. Ibang-iba ang anime na to kung ikukumpara natin dun sa dalawang nauna. Siyempre, adult romance ito as opposed doon sa dalawa which is high school na kung pagod ka na sa ganong tema ay magandang diversion mula sa nakasanayan. Malayong malayo talaga kasi sigarilyo ba naman eh. Cartoons tungkol sa sigarilyo, pambihira yon, di ba? Pero gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung meron man kayong mapupulot dito sa video na to ay ito na yon. Interesado ako kung paano nila i-explore pa yung tema. Siyempre ay kung paano nila ilalabas sa likod ng supermarket yung relasyon nila. Kasi hindi naman po pwedeng doon lang mananatili yung kwento. Love story to eh. Ano ba magiging reaksyon ni Sasaki kapag nalaman niya na si Yamada at Tayama ay iisang tao pala? Magagalit ba siya? Matutuwa? At the same time, yung age gap nila, no? Paano nga ba magpo-progress tong ganitong sitwasyon? It remains to be seen and I'm looking forward sa mga mangyayari. Hindi pa ako nagbabasa ng manga ha, kaya spoiler free pa sa akin ang lahat. So yan mga utoy, bago matapos ang video na to, ay gusto ko munang humingi ng tawad sa lahat. Matagal-tagal din akong nawala at hindi naman ganong kadaling bumalik. As usual, ang dahilan nito ay yung dati ko pang sakit. Ang last status ko pa ay mula sa ating Facebook page. Ito nga ay yung pagpanaw ng tinaguriang Goku ng Pinas. Ito nga po ay si Sir Jeff Utanes. Around first week of December yan. Kung familiar kayo sa Quezon City, si Sir Jeff ay na-confine sa Philippine Heart Center. At the same time, ako naman ay nasa katabing-katabing ospital, East Avenue Medical Center. Isa lang ang picture na kinuha ko dyan. At sa totoo lang ay bawal talaga kumuha ng mga picture at mag-video sa loob ng mga ospital. Ito ay kuha sa isang conspicuous na lugar. So overall, meron na akong 3 straight na pangit na taon. Hopefully, hindi na madagdagan dahil todo monitor na ako sa mga nangyayari sa aking katawan. Sapat para magawa ko ang content na ito. Sa ngayon, hinihintay ko yung desisyon ng aking rehab doctor. Sapat-sapat naman yung aking iniinom na medications, pati na rin yung rehabilitation process. Yung mga videos na naipangako ko tuloy yun, One Piece, Hunter x Hunter, hindi nga lang yon yung format na inaasahan nyo pa, pero at least meron na. Pabueluhin nyo lang ako. Bubuelo lang tayo. Wala na sanang kokontra puwera usog. So yan, hanggang dito na lang para sa video na to. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli. Paalam. Hello. Hello, yun. So, mga Utoy, galing ako rito sa Johnny Villanueva. Pa-check up ako. So, maraming salamat. Tayo na lang.
Ayan o.